Okay? So, ayan, no? Just a, reminder, since yung kinukuha natin dito pala is scalar component, therefore, hindi natin kailangan i-consider kung positive ba siya or negative kasi hindi natin kino-consider yung direction. Pag tinanong na vector component, dun pa lang natin i-consider yung kung positive siya or negative. But since scalar siya, hindi na natin um, pwed- um, hindi na natin i-consider kung positive ba yung direction ng force or not. Ngayon, punta tayo sa example number 2. Sabi niya, combine the two forces P and T which act on the fixed structure at B into a single equivalent force R. So, ito yung P. Sabi niya, two forces P and T. Ito yung T. Tapos, which act on the fixed structure B into a single equivalent force R. So ngayon, saan natin makukuha yung R, no? So later, mapapalabas natin yung R using the parallelogram method. But first is, lagay natin yung given muna. So P equals 800 pounds while T is 600 pounds. Wait lang. So 600 pounds. Oops, wait lang. Medyo naglalag lang si stylus. Oops. Ba't ka naglalag today? Okay? Now, yung unknown natin is CR, of course. Ngayon, gagawa tayo ng FBD. So, dun sa FBD natin, sabi ko nga, kailangan natin hanapin si force R. So, yung gagawin natin is ganito. So, kailangan natin gamitin yung parallelogram method. So, how are we going to do it? So, ayan. So, si P equals 800 pounds. No? Pwede natin siyang i-extend. So, let's say this one is 800 pounds. No? Pwede natin siyang i-extend more. Yan. Ganyan ko siya i-extend. But it's still 800 pound force. Tapos, meron naman dito na wait lang. Yung T daw is equal to 600 LB. Ay, 600 pounds, no? Hindi na ano. 600 pounds pababa. Yun. Okay? Ngayon, sa parallelogram method, of course, gagamitin natin yung two sides or two forces. I-duplicate natin sila. Tapos, makakabuo na tayo ng parallelogram. So, ganito, let's say ito. Wait, please watch carefully. Yung 800 pound of force na to, duplicate ko siya. Then, ilalagay ko siya, wait lang. Duplicate ko siya, then ilalagay ko siya here. Yan. Basically, kailangan parallel. Kaya nga parallelogram. Tapos, yung 600 pound force, i-duplicate ko siya parallel to it. Ngayon, makakabuo na ako ng parallelogram. Ayan. Ngayon, yung diagonal na kailangan natin gumawa ng diagonal dun sa parallelogram. Tapos, yung diagonal na yun yung magiging resultant force nung dalawang forces. So, ito, gagawa ko ng
diagonal here, no? Since basically dito kasi nag-meet yung two forces, kaya gagawa ko ng diagonal here. So, I will call this as R. Tapos, meron din pala ditong alpha, no? Lalagay natin siya here. Yun. As you can see, no, yung R dito, yung opposite angle ng side R is alpha. Ngayon, actually, later pa natin yan to gagamitin. Halos sa huli pa lang. Pero this one is the parallelogram method. Okay? Wait lang. Naglalag talaga yung silence. Yun. Ngayon, dito muna tayo. As you can see, no, meron tayong meron tayo ditong makikitang right triangle. Tapos, given yung size niya, which is 6 feet, tapos meron rin siyang 60 degrees na angle. So, dito, pwede nating makuha yung, since ito naka-feet nga to, no? Pwede natin makuha yung size nito, baligtad. Size ng Y at yung size ng X. Okay? So, FBD ulit to. Maliit na lang gagawin ko. Tapos 60 degrees. Yan. 60 degrees. Yun. Ngayon, ito si X, ito si Y, ito si 60 degrees, tapos si 600 lb or pounds, no? Ngayon, using SOHCAHTOA, pwede natin makuha si Y and X. Since 60, no? Joke lang. Mali pala. Dapat hindi 600 pounds, but 6 feet. Kasi, yung kinuha kong triangle is this one. Okay? So, Y. Tapos, since opposite, ilalagay ko muna si 6 feet, no? Tapos, since opposite ng Y yung 60 degrees, gagamitin natin si sine 60. Okay? While si X naman, since si X, ilalagay natin si 6 feet. Alisin ko na yung feet. Since si X naman, no, si X adjacent siya dun sa angle. Therefore, yung gagamitin natin is cosine. So, 6 cosine 60. So, using calculator, makukuha natin yung sizes nila. So, this one is 6 sine 60. So, si Y is 3 square root of 3 feet. Tapos, 6 cos 60, which is 3 feet, no? So, therefore, dito, yung dito, 3 feet siya. And yung dito naman is 3 square root of 3 feet. Okay? Ngayon, as you can see, may bagong right triangle na naman tayo mako-form, which is ito. Ayan. Okay? With the use of this, pwede nating makuha si alpha. Okay? So how are we going to do that? Ganito. Okay, so
Ayan. Tapos, ayan na naman. Then, angle. Yun. So, dito, 3 feet plus 3 feet, no? Therefore, this one is 6 feet. While this one naman, yung y measurement natin is 3 square root of 3 feet, no? Tapos, this one is alpha. Okay? Ngayon, as you can see, since given natin is yung adjacent and yung opposite, pwede natin magamit yung TOA. So, tan theta equals opposite ng alpha is, ay hindi, dapat para alpha na gagamitin natin. Tan alpha is, yung opposite niya is 3 square root of 3. Tapos over 6. So therefore, alpha is, gagawin natin tong arctan, no? Or tan negative 1. Tan raised to negative 1, 3 square root of 3 over 6. Therefore, alpha is, using calculator, yung nakuha kong angle is 40.89334 degrees. Okay? Ngayon, since nakuha na natin si degrees, pwede na tayong bumalik dun sa parallelogram method natin. Okay, so I will just duplicate this one para hindi, para basta. Oops, wait lang. Duplicate ko lang. Okay. Okay. Ayan. Ngayon, since nakuha ko na si alpha, pwede na nating palitan to. Tapos ilalagay ko si 40.8934 degrees. Okay? Kaganon. Kaganon. Yo. Ngayon, pwede na natin ditong gamitin yung either sine law or cosine law. So sabi ko nga kanina, 'di ba? Pag hinahanap natin si resultant force, gagamitin natin si cosine law. Pero pag yung fx or fy, gagamitin natin si sine law. So since si r yung hinahanap, yung parang ganito nga rin, gagamitin natin cosine law. So c squared equals a squared plus b squared minus 2ab cos c. Okay? So sulat lang natin, c squared equals a squared plus b squared minus my stylus is not cooperating, 2ab cos c. Ngayon, ako yung gagawin ko is, iaano ko to, gagawa ko ng yung triangle lang. Ayan. So yung ano natin, c squared natin, gagawin ko siyang r. I-ano ko na, i-square root ko na siya. Square root of, yung a squared natin, gagawin ko siyang 600 pounds plus yung 800 squared minus 2, yung a is 600, tapos 800, tapos cos, which is 40.8934 degrees. So, ganun siya. Tatandaan, si C dito, yung C dito is the opposite angle of side C. Okay?
So, therefore, yung sagot ay R equals, wait lang, using calculator. So, 600 squared plus 800 squared minus 2 times 600, 800 cos 40.8934. Therefore, yung sagot ay 523.7448 Newton. Or should I say pounds? Kasi pound yung unit. So therefore, this is the answer. Okay? Now let us move on to the next. Yeah. The 500 Newton force F is applied to the vertical pole as shown. Number one, write F in terms of the unit vectors I and J and identify both its vector and scalar components. Two, determine the scalar components of the force vector F along the x prime and y prime axis. And lastly, number three, determine the scalar components of F along the x and y prime axis. So, yan, dami, no? So, nung unang sinasagot ko to, medyo ito yung problem na super nalito ako, especially dun sa 2 and 3 kasi hindi ko magets kung anong difference nila. Pero minor lang yung difference nila, but they have different answers. So, dun sa number 1, no? Sige, sa number 1 muna tayo. Madali lang siya. Given is 500 Newton force. Tapos, yung unknown is, basically, yung unknown lang is, wait lang. Write F in terms, F in scalar and vector. Oops, wait lang. Naglalag na naman si stylus. Yan. Ngayon, gagawa tayo ng FDD. So, wait lang. Ito. Tapos, meron ditong wait lang. Meron ditong F, which is 500 newtons. No? So, F equals 500 newtons. Tapos, masyadong na-overextend yung line, lol. Yan. Tapos, yo. Okay? So, this one is, of course, dito, ito yung fx, tapos ito yung fy, no? Tapos, kukunin natin yung scalar and vector components nila. So, as you can see dito, no? May 30 degrees tayo dito. And dito, oops. And dito, it is a right angle. So, since right angle, yung measurement ng right angle is 90 degrees, tapos yung dito natin is 30 degrees, pwede natin makuha yung angle here by just subtracting the angle sa 90 degrees. So, 90 minus 30, therefore, yung angle here is 60 degrees. Okay? Angle here is 60 degrees. So, ito, 60 degrees, no? Ngayon, pwede na tayong kumuha ng fx and fy. Okay, so, fx and fy.
no? So, fx, so si fx, i-adjacent siya, tapos, so since adjacent siya, so 500 newtons multiplied by cosine, since adjacent, cosine 60, while this one is fy, no? Fy, so 500, sine 60, naging sine kasi opposite. Okay? So 500 cosine 60, 500 cosine 60, it is 250. 250 newtons. Tapos 500 sine 60, it is 43.01. Oops, naglalag na naman si stylus. 43.01 to 7 newtons. Okay? So this one is the scalar component. Wait lang, pangat ng sulat. Well, pag kukunin naman natin yung vector component, no? So sa vector component, dito yung ginagamit natin yung I and J. But not only that, kailangan natin i-consider kung ano yung mga direction, or should I say signs. Well, actually, yes, directions. And yung signs nung bawat component. So, F natin is equal to Fxi plus Fyj. Okay? Ngayon, observing, no? Yung arrow natin is pababa siya. Since pababa siya, therefore yung sign dun sa y component niya would be negative. Since pababa siya, no? Tapos yung fx naman ay yung force na 500 newtons naman, papunta siya to the right, 'di ba? Papunta siya to the right. Since papunta siya to the right, therefore, yung x component would be positive. Okay? So, applying that, isa-substitute lang natin. Therefore, fx natin is 250 newton, ay 250, ganito na lang ginagawa ko. 250i minus yung fy natin, which is minus 433.0127 newtons. So therefore, that is the answer, no? This is the answer. And this is the answer for number 1. Ngayon, for number 2 naman, dito na ako nag-start malito nun, nung sinasagot ko to. Kasi sabi niya dito, determine the scalar components of force vector F along the x prime and y prime axis. So, burahin ko to, no? Figure na to. As you can see, no, merong may nakalabel na x prime at y prime. So, ngayon, kung tayo i-extend natin siya, lakihan ko. Yan. Kung i-extend natin siya, yan. Tapos, ito, gawin ko siyang, let's say, green. Yan, extend ko siya ng ganyan. Yan, extend ko siya ng ganyan. Makakabuo na tayo ng axis. So, meron tayo ditong y prime at x prime. So, papunta daw here, positive to. Tapos, papunta daw here, it's
positive x prime. Tapos, basically, yung ano nun, opposite nun, eto nun, y prime, negative. Tapos, ito naman, x prime, negative. So, basically, susundan lang natin kung ano yung given. Since positive dito, positive doon. So, yung ano, hinahanap niya, determine the scalar components of the force vector f along the x prime, no? X prime and y prime. Ngayon, so susulat natin sila. So magiging itong i-color ko na lang. Si fx prime pati si fy prime. Okay? Yan. So ngayon, since yung force lang na nag-act dun sa axis na ginawa natin is yung F equals 500 newtons dun sa x prime. Therefore, yun lang yung sagot, which is yung force dun sa fx prime. Ano yung force dun sa fx prime? Yung F equals 500 newtons. So therefore, yung sagot dito is 500 newtons. How about dun sa fy prime? Itong fy prime. Ito, no? Since wala namang given na force, no? Since walang given na force na nag-act dun sa dun sa y prime, therefore, yung sagot lang natin dyan is 0. That's basically it. Ganun lang siya. Ganun lang siya ka-basic. So, ganun lang siya ka-basic. Legit. So, yan. Ngayon, so number 3 naman tayo. So, sa number 3, nabulahin ko lang ito. Sabi niya, determine the scalar components of f along the x-axis and y prime axis. So, again, no, para hindi tayo malito, i-ruler natin. X-axis. So, x-axis, ito, yan. Tapos, si y prime axis. So, saan ba si y prime? Ito si y prime, di ba? O, yan. Iaano ko yan. Ngayon, as you can see, no, dun sa gitna nila is si F equals 500 newtons. Since kung i-extend natin to, it's basically the resultant of x and y prime axis. Yan. So, yung pwede kong gawin yan, no, para malaman ko yung scalar component sa x and y axis, gagamit tayo ng parallelogram method. So, gagawin lang natin is itong si y prime, no? I-duplicate ko lang siya. Wait lang. Nasama pati si ano. Hala. Anyway, sige. Gagawa na lang ako sarili kong ano. So, ito again, ito si x. Color blue. Tapos si green naman si y prime. Ayan, wait. Ayan, si y prime. Tapos, ito daw si F, no? Which is the resultant. Okay? Ngayon,
Iaano ko lang to. I-duplicate ko lang siya. Duplicate ko. Oops, running out of time na pala. I-duplicate ko siya. Here. Tapos ito, i-duplicate ko siya. Here. Oops. Oops, wait lang. Wait lang, naglalag lang. Yun. Okay. Ngayon, buburahin ko lang ng konti para hindi masyadong nakakalito. Yun. Yan. Okay. Kahit hindi nagtutugma yung yung line. Anyway, yan. So, dito, no, dito si x-axis. Tapos, ito naman si y prime axis. So, dito, papangalanin ko tong fx. Tapos, ito naman, papangalanin ko tong fy prime. Kasi ito yung force along x-axis. Tapos, ito yung force along y prime axis. Tapos, ito, of course, is F, which is equal to 500 newtons. Okay? Ngayon, iti-take note ko lang, no, that dito, kung gagawa tayo ng dito, right triangle, ay ng vertical line, which represents the parang pole, no? Itong pole na to. Itong pole na to, yan. Or the line. Yung dito daw is 30 degrees. And dito naman is 60 degrees. Kasi nga, nakabuo ka ng right triangle. Ngayon, kung i-extend rin ay makikita mo rin dito, along the green line, nakalagay 30 degrees siya dito. Ayan, 30 degrees to. So kung i-extend ko to, kung i-extend ko si green line, that would be 30 degrees. No? That would be 30 degrees. Ngayon, using the relationship of sa angles, no? Basically in high school, itong angle here is also equal to the angle here. Tapos, yung angle dito is equal to angle here. Since, nga, diba? Parallelogram. Tapos, ito dito, this one is 60 degrees. Yan, 60 degrees yan. Then dito, of course, this one is 90. This one is 90. So 30, 90. Therefore, this one is 60 degrees. Tapos, 60, 30, 90 na nun. No? Therefore, yung dito is, yung dito, angle dito is 90 degrees. Okay? Ayan, so kasi 'di ba nga yung triangle is 180. Since 60 to plus 30, so that's 90. 180 minus 90, it's 90 degrees. So ito naman 30, 60. 30 plus 60 plus 30 plus 60, makakabuo tayo ng 180 degrees. Ngayon,
Burahin lang natin tong line para hindi nakakalito. Tapos gagawin na lang natin tong siguro 90 degrees, no? Yan, para hindi na nakakalito. Ngayon, kailangan nating hanapin si fx and si fy. Ngayon, tapos, di ba, kanina, a while ago, sinabi ko, dalawa yung gagamitin natin na formulas for parallelogram method. Yung isa, yung isang law ginagamit pag hinahanap si resultant force, yung isa naman ginagamit pag hinahanap si fx pati si fy or yung mga components pag hinahanap yung mga components or any forces na given. And since isa lang naman yun, ano ba yung nakalagay dito? Yung nakalagay dito is sine law. Therefore, yung gagamitin natin na concept is sine law to get fx and fy. So, susulat ko lang ang formula niya. Oops, kala ko nawala. Ayan, sulat ko lang yung formula. Si sine A equals sine B equals sine C, tapos C. Okay? Si sine A, siya yung i-assign ko for fx, ay sine A over A for fx. Itong sine B, assign ko for fy. Tapos si sine C, siya yung i-assign ko for the resultant force. Or, oh yes, F. So, gagawin natin basis is CF, no? So, sine C equals C equals, unahin ko muna si fx, sine A over A. Okay? Si C, given si C, no? For fx to. Si C, given siya, which is 500 newtons. Pero si A, hindi siya given. Si A, hindi siya given, which is si fx. No? Oops. Ito, sulat ko lang to, fy prime tapos fx. So, si 500. Okay. Si 500, yan. Ngayon, ano ba yung angle opposite nung 500 newtons? Yung angle opposite 500 newtons is 30 degrees. Therefore, susulat natin dito is sine 30. How about si fx? Si fx, yung line ni fx, yung angle opposite it is 90. So therefore, sine 90 yung gagamitin natin dito. Then we're going to use cross multiplication. No, magiging tong fx equals 500 sine 90 over sine 30. Therefore, yung sagot dyan ay 500 sine 90 over sine 30. Oops. Therefore, yung sagot dyan ay 1,000 newtons. Okay? Patapos na yata yung Zoom. So, itutuloy ko to the next recording.